Hallelujah. Binasa po natin kanina, Matthew chapter 22, at napakaganda po ang passage na ito. No ako po'y bata pa, ang itinuro po sa amin ng amin pong katekista, dapat sumunod sa 10 utos ng ating Panginoon para ikaw ay maligtas. No? Kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan mong sundin ang utos ng Diyos, kailangan mong sundin ang salita ng Panginoon Diyos, nang sa gayon ikaw ay tiyak na magkakaroon ng slot sa langit. No? And this is also one of the premises ng passage na atin pong binabasa ngayong umaga at atin pong pag-uusapan. However, ang ating Panginoon sa mga salitang ito ay hindi po tumutukoy sa kaligtasan, kundi kung ano po ang dapat na gawi, ano po ang dapat na pamumuhay ng isang Kristiyanong ligtas na. Amen. Amen. So maging maliwanag po sa atin, tayo pong mga Kristiyano ay naligtas hindi dahil sa atin pong mabuting gawa, hindi po dahil po sa atin pong pagsunod sa mga kautusan, kundi dahil po sa ginawa ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. And in response to the goodness and to the works of Jesus at the cross of Calvary, ang nais po natin ay mabuhay ng tama at naaayon sa salita ng Diyos, yamang tayo po'y tinawag ng ating Panginoon ng isang buhay na matuwid, buhay na sakdal, buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang passage na ating binasa sa Matthew chapter 22, napakarami pong mga pangyayari dito po sa chapter na ito. Actually, it happens on a single day. And Jesus Christ during this time is nabubuhay po siya sa panahon na siya po ay sikat na, kilala na. Kahit saan pumunta ang ating Panginoon, maraming mga tagasunod sa Kanya. At kagaya po ng mga modern day na mga sikat, hindi lahat ng mga taong sumusunod kay Jesus ay mga fans. Kundi marami din ang mga bashers. Marami din ang kumukontra. Marami din ang ayaw sumunod. O marami din ang naghihintay na makarinig ng maling turo ni Jesus nang sa ganon magkaroon sila ng reason para si Jesus ay i-prosecute sa mga korte. And in this passage, ang ating pong Panginoon ay nagturo patungkol sa isa pong kasalan. And the people who heard this teaching was astonished of what he has said. Kung kaya't lumapit sa kanya ang mga Pariseyo, at ang mga Sadducees. Kaya sa verses 15 hanggang 22, makikita po natin that the Pharisees asked Jesus Christ if it is lawful to pay taxes to Caesar. Tama ba na ayon ba sa kautusan ni Moises at saka sa tradisyon ng mga Hudyo na magbigay ng buwis sa gobyerno? Tandaan po natin that Caesar in this context, or the government in this context, is a foreign power. Ito po yung mga mananakop. Ito po yung mga hindi nila accepted na mga leaders. Kaya nga napakaganda din po ang topic na ito o itong passage na ito when we discuss this after ng election ba. Maraming gusto kay Marcos at marami ding ayaw kay Marcos. Tama, no? Maraming gusto kay Marcos, maraming ayaw kay Marcos. And then yung mga gusto kay Marcos, ang sabi nila, tama na dapat ma-elect si Marcos. Pero yung mga ayaw naman kay Marcos, ang sabi nila, dapat ay, i-disqualify. And then the Lord Jesus Christ was asked by the Pharisees, dapat ba na magbigay ng tax kay Caesar na foreign power? Hindi namin siya accepted. Hindi natin siya kadugo. Hindi natin siya kapanalig. Hindi natin siya kapareho. Dapat ba magbigay ng tax sa kanya? Yan. That's in verses 15 hanggang verse 22. And then in verses 23 hanggang 33, makikita po natin that after that question at napahiya po mga Pharisees, pumasok na naman yung mga Sadducees. And they asked Jesus Christ about resurrection.
about resurrection. And when Jesus Christ answered their question, they were also silenced and astonished by His teaching. So in verses 34 hanggang verse 40, makikita po natin na nagkaroon ulit ng bagong lakas ang mga Pariseo para itanong kay Jesus Christ. And they asked Him about the greatest commandment in the law. So dito po sa chapter na ating binabasa, makikita po natin ang dalawang sekta ng mga Hudyo during the time of Jesus. Actually, maraming sekta ang mga Hudyo. Pero sa gospel narrative, makikita po natin yung dalawang major sects ng mga Hudyo. Parang sa panahon po natin, ang daming sekta ng Kristyanismo. Merong Roman Catholic or Latin Church, merong Orthodox churches o yung Greek churches, merong Oriental churches, merong Protestant churches, maraming mga Restorationist churches, at kung ano-ano pang mga churches o mga sekta sa ating panahon. Ang dami-dami. Among us, evangelicals, ang dami-dami. Iba-iba ang pangalan. Halos pare-pareho naman ang teachings, iba-iba lang ang pangalan. Kasi ang gusto ng isang grupo ay dapat mas malaya ang mga miyembro. Ang isang grupo naman dapat merong elders na siyang manguna sa church. Ang isang grupo naman dapat pastor lang ang nangunguna sa church. Ang dami-dami nilang pinag-aawayan. Pero in terms of doctrine, pare-pareho lang naman sila. Minsan din nagkakahiwalay ang church dahil po sa terminolohiya. Ang sabi ng isang grupo, ang tawag sa relationship ng persons ng Diyos ay Trinity. Ang sabi naman ng iba, hindi. Yan ang tawag dyan ay Divine Godhead. Ang sabi naman ng isa, hindi Divine Godhead yan. Dapat ang tawag dyan ay, anong tawag doon? Yung adoptionism at kung ano-ano pang mga terms. Ang dami-dami nila. Kaya naghahati-hati ang mga simbahan. And during the time of the Lord Jesus Christ, may dalawang grupo, dalawang sekta ng mga Hudyo din that are very vocal of their teachings and very vocal in their opposition kay Jesus Christ. Ito po yung mga Sadducees, which is, ito po ang sekta ng mga priests at mga Levites doon sa templo ng Jerusalem. They are prominent and influential Jews during those times. And also, they also has a seat in the Sanhedrin, yung pinakamataas na konseho ng mga Hudyo. And at the same time, meron ding mga Pariseo. Ito po yung grupo ng mga teachers of the law, mga scribes, mga learned, mga eksperto sa salita ng Diyos, kumbaga. So ito po yung mga Pariseo. Kung kaya't, sa mga tanong po nila, makikita po natin ang kanila pong mga distinctive bilang sekta. Pag sinabi mong distinctive, ito yung mga ini-emphasize ng isang sekta. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo pala, nagtanong patungkol po sa resurrection. It is because the Sadducees believe that there is no resurrection of the dead. Naniniwala ang mga Saduceo na wala pong muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kaya yun ang tanong nila kay Jesus Christ. They would like to look for a loophole sa ating Panginoon. Gusto nilang hanapan ng buta si Jesus sa kanyang teaching. Kung kaya tinanong po nila kay Jesus Christ kung pag mabuhay bang muli ang isang tao na meron pong ilang asawa? 7 asawa. Sino ang kanyang makakasama sa langit? Basically, they are making fun of the Lord Jesus Christ. Gusto po nilang pagtawanan si Jesus. Kasi kung magsalita si Jesus Christ ng yung unang asawa, may problema yun. Bakit may problema? Ano yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5? Ay pareho naman silang kasal. Pareho naman silang legally binding in terms of the Jewish law. Kung magsabi naman si Jesus Christ na 7, that's also a violation of the laws ng mga Hudyo.
Kasi hindi naman sila allowed na magkaroon ng 7 asawa. Kaya nga, inilagay nila si Jesus Christ sa isang dilema. However, the Lord Jesus Christ answered perfectly yung kanila pong tanong. Kaya nga natahimik sila. Nung nalaman ng mga Pariseo na natahimik yung mga Saduseo, nagkakwad sila yan naglalaban-laban. Nagtanong sila kay Jesus Christ kung ano ang pinakamahalagang kautusan. It is because the Pharisees emphasize the law. Ang emphasis po ng mga Pariseo, yung batas, kaya nga tinawag silang Pharisees kasi nanggaling po yan sa word na parash. Gustong sabihin ay righteous. Gustong sabihin ay separated. Mga matuwid at mga inihiwalay. So ang tingin nila sa kanilang mga sarili, malinis sila in terms of law. Yan po ang mga pinag-uusapan natin noong nakaraang buwan. They think that they are clean in terms of law. Ritually and ceremonially clean. Yung mga Sadducees naman, nanggaling po yan sa pangalang Zadok, which is one of the high priest o yung high priest ng Israel on the time of restoration of Jewish state. Kaya tinawag silang Sadducees. Ipinangalan diyan sa mga sa high priest na si Zadok. So yan po yung mga pangalan ng mga grupo at yun po ang mga emphasis ng mga grupo. And in the light of these questions, may lumapit ulit kay Jesus Christ, yung mga Pharisees nga. And they asked Jesus Christ, which is the greatest commandment in the law? We need to remember that there are 700 plus commandments na meron po ang mga Hudyo. And they would like to ask Jesus Christ, saan ang mas mahalaga doon? Isa po itong trick question pa rin. Kasi kung magsabi si Jesus Christ na ganitong command ang importante, ano sabihin nila? Hindi pala importante yung paghugas ng kamay bago kumain. Hindi pala importante yung pag-recite ng Shema bago magpagbangon mo sa umaga, bago ka lumabas ng bahay, tapos habang ka naglalakad. Hindi pala importante ang pag-recite ng Shema. Hear Israel, the Lord your God is one. Yun yung mga pag-recite ng ganon. Hindi pala importante yon. So ang dami-dami silang dapat gawin. Hindi pala importante yung pagpapahinga sa araw ng Shabbat. Hindi pala importante yung pag-observe natin ng paglalakad ng less than 1 kilometer sa panahon ng Shabbat. Ang dami-daming loopholes na pwede nilang makita sa ating Panginoon on these questions. But the Lord Jesus Christ, in His wisdom, yamang siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng wisdom at lahat ng kaalaman, answered these questions. So, this month, ngayong buwan po ng June, atin pong pinag-uusapan ang third part ng atin pong tema para sa second quarter, the rules of the kingdom. And then, napag-usapan po natin yung 10 commandments, napag-usapan po natin ang beatitude, at ngayon po pag-uusapan po natin the greatest commandment. So this Sunday, we will be discussing, love the Lord your God with all your heart. Sa sunod na Sunday, pag-uusapan po natin, love the Lord your God with all your mind. With all your soul, rather. On the third Sunday, pag-uusapan natin, love the Lord your God with all your mind. And on the fourth Sunday, pag-uusapan po natin, love your neighbor as yourself. So the greatest commandment, according to Jesus, is to love the Lord your God. Pwede bang pakisabi sa iyong sarili? Love the Lord your God. Yan. That is the greatest commandment. And meron pong ibinigay ang ating Panginoon na apelyedo doon. Love the Lord your God with all your heart. I will be focusing on this matter. The word love here, alam nyo sa Biblia may dalawang klaseng salita na ginamit para sa love. Yung agape at saka philia. Yan, no? Yung dalawa yan na ginamit na words for love. And then in secular
literature during the time of the Lord Jesus Christ, may pang-3 at may pang-4, may eros at saka mayroong storge. Pero sa Biblia, 2 lang, agape at saka philia. Okay? So ang ginamit po ng ating Panginoon sa salitang love here is agapeses. Agapeses. Agape po ang root word noon, which is used 10 times. The word love here, yung agapeses, is more than emotion. Okay? So yung word na love dito po sa passage na ito na ating binabasa ay higit pa kaysa sa iyong nararamdaman. Higit pa sa iyong tibok ng iyong puso. Because the word love here is a conscious commitment to the Lord as evidenced by your actions. Okay? So ang salitang pag-ibig o ibigin mo ang Diyos, dito po sa passage na ito, ay nangahulugan po na conscious commitment. Pag sinabi mong conscious, gustong sabihin ay gising ka. Nasa tama kang kaisipan. Kasi yung taong nahimatay, Brother Roger, ang tawag dyan ay unconscious. Tama, no? Unconscious yan kasi nahimatay siya o groggy siya na parang hindi na siya makadecide para sa kanyang sarili. Unconscious siya. Pero pag ikaw ay gising, pag ikaw ay nakakaisip, pag ikaw ay merong kakayahang gawin ang gusto mo, ang tawag niya na ay conscious. Mga kapatid, conscious po ba tayo ngayon? Kuminsan lang nakakaramdam lang tayo na tayo po'y conscious pag nakita natin yung crush natin. Feeling natin, paano ba ang buhok ko? Ayos pa ba? Yung mukha ko? Ayos pa ba? Ang damit ko ba? Naku-conscious ka, di ba, Sister Tel? Naku-conscious ka. So yun palang gusto sabihin ng conscious. Yung parang ramdam mo kung ano pong nangyayari sa iyong katawan. Ramdam mo kung ano pong nangyayari sa iyong paligid. Heightened ang iyong senses. Lalo na kung nandyan yung mangungutang, yung pinag-utangan mo, abang conscious ka ang gador. Kung saan ka tatakbong pinto, palabas, nag-iisip ka. Di ba? Nagiging conscious ka. Abang ramong dahilan para ma-conscious sa tao, no? Pero, the word love here, agapesis, means conscious commitment. Hindi lang na dahil sinabi ni pastor, amen, nag-amen na agad kayo. Nangyayari ba yan? Isang beses, Brother Roger, mayroong isang pastor na nagpipreach. Napansin niya, may isang kapatid na parang inaantok-antok siya. Antok-antok. Ang sabi niya ay, lahat ng gustong pumunta sa impyerno, magtaas ng kamay at sumigaw ng amen. Ay, paano yung inaantok-antok ay narinig niyang amen? Amen! Sabi niya rin. Gusto niya palang pumunta sa impyerno, Brother Mel. Eh, paano? Katuyog. Buko conscious. Kadangasing nakaaga, conscious kitang tanan. Amen. Hallelujah. Ingrunong ganinot maadoling ako ing bibisaya, agi ing i-evaluate nino kung tama ba kali o sala. So it is a conscious commitment to the Lord. Pag sinabi po nating iniibig ko ang Panginoon, meron kang commitment sa ating Panginoon at ang commitment na yan ay hindi dahil napilitan ka, hindi dahil ikaw ay wala kang choice, kundi dahil ginusto mo na ibigin mo ang Panginoon. Kaya nga paulit-ulit po yung tema sa Biblia. Sabi ni Moises, behold, I am laying you 2 roads, 2 daanan. Daanan ng buhay, o daanan ng kamatayan. Pumili kayo. Ganon din ang sinabi ni Joshua. Pwede niyong simbahin yung Diyos natin sa Ehipto. Pwede niyong simbahin ang Diyos ng ating mga magulang doon sa Mesopotamia. Pero ako at ang aking sambahayan, maglilingkod at sasamba sa Diyos na buhay. There must be a conscious commitment to the Lord. Commitment, desisyon mo araw-araw
na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. And this commitment to the Lord is being evidenced by action. Pwede bang sabihin ninyo? Evidenced by action. Hindi lang pwede pong sabihin na ako ay committed kay Jesus, pero wala kang ginagawa. Amen? Hindi ka pwedeng magsabing committed ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong sarili na committed ako na makagraduate ako ngayong taon, pero lahat ng assignment, lahat ng mga project hindi mo ginagawa. Anong klaseng commitment yon? Tama ba? Gusto mo ang iyong commitment ay makapag-aral ka sa isang napakagandang university, Romblon State University. Pero hindi ka nag-apply ng, anong tawag doon? Entrance examination. Ha? Bukuit? Eligible? Yabi nag-apply? Hindi ka pwedeng magsabi na gusto kong maging engineer pero hindi mo pinagbubutihan ang pag-aaral mo sa matematika. Anong klaseng engineer ka kung hindi ka marunong ng, ano bang tawag doon? Geometry. Kasi hindi mo alam yung computation doon. There must be a conscious commitment na makatapos ka sa engineering, but at the same time, it must be evidenced by your action. Hindi naman pwede na papasok-pasok ka lang sa classroom, at tapos at the end of the day ay tatanggap ka na ng diploma na ikaw ay isang engineer o isang teacher o isang graduate ng accountancy. Pero wala kang ginawa, hindi ka man lang nag-review. Doon sa klase, natulog ka lang buong araw. Hindi ka man lang gumawa ng assignment. Hindi ka man lang nagbasa ng iyong libro. Hindi ka man lang nag-take ng examinations. Saan kayo makakita ng ganyan? Ganon din sa buhay Kristiyano, Brother Roger. When we say, I have my commitment sa Panginoon, ipinapakita natin yan sa ating actions. Praise God. Pastor, paano ko ba ipakita sa ating actions ang aking commitment sa Panginoon? Of course, we need to be reminded also that your commitment to the Lord must not be in a form of legalism. Pag sinabi nating legalism ay, kailangan kong gawin ito, kung hindi, mawawala ang aking kaligtasan. That's legalism. Kailangan kong gawin ito para ako'y makapasok sa langit. That's legalism. Sapagkat ang totoo, ginagawa po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon at ang ating commitment sa Panginoon sapagkat alam natin at ramdam natin at naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. We are just bringing or giving back kung ano po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kahit po sa ating pagbibigay ng ating mga ikapo, tayo po'y nagbibigay ng ating ikapo, hindi para tayo po'y pagpalain, kundi dahil tayo'y pinagpala na ng Panginoon. Amen. Yun ang tamang kaisipan. We are not investing sa ating Panginoon, sa ating pong ikapo, but we are giving back to the Lord of the blessings that He has given us. Yan po ang ating tandaan palagi. Huwag nating kalimutan palagi. Kung tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon, ibigay natin ang nararapat sa Panginoon. Ibigay natin ang nararapat sa ating Panginoon. Kung tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Kung tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon, mabuhay tayo ng aayon sa kalooban ng ating Panginoon. The word heart, dito po sa passage na ito, ang Hebrew word dito, Brother Mel, ay libab o libeb, depende sa tense. At saka cardia, kaya nandyan ang galing yung doktor na nagsispecialize sa heart, anong tawag sa kanya? Cardiologist. Pag namatay siya dahil sa heart attack, ang tawag sa kanya ay cardiac arrest. Ano pa ba? May atake sa puso. Yeah. Cardiac arrest.
Yan pala, nanggaling po pala yun sa Greek word na kardia. The word kardia occurs over 1,000 times in the Bible at saka yung libeb. More than 1,000 times in the Bible. Making it the most common anthropological term in the scripture. So yung heart po ang pinaka-common na term na may kinalaman po sa tao. Especially sa katawan ng tao. When the word heart is used in the Bible, it denotes the person's center for both physical, emotional, intellectual, and moral activities. So yung heart pala ay hindi kagaya ng ating pagkaintindi ng heart ngayon. Kasi ang heart natin is, ano yan ba, Sister Helen? Yun yung part ng circulatory system, no? Tama ba? Circulatory system. Tama? Yeah. Nalimutan ko na yan eh. Matagal na ako, hindi na ako siyensya. So part ng circulatory system. And this is the center of the circulatory system. Kasi siya yung nagpapump ng dugo palabas sa puso at papasok sa puso. Kasi kung hindi nagpapump yung dugo natin, mamamatay yung ating mga cells. Kaya yung mga bahagi ng katawan natin na hindi naaabutan ng fresh na dugo, namamatay. Nagkaka-experience ng tinatawag na necrosis. Kasi walang fresh na dugo na nagfo-flow doon sa cell na yon o sa system na yon. So, that's the modern idea of the heart. Pero sa Biblia, heart refers to the center of the person's physical, emotional, intellectual, and moral activities. So it is considered in the Bible as the seat of life. So yung heart po pala sa Biblia is considered as the seat of life and the seat of strength. Hence, it means, the heart means mind, soul, spirit, or one's entire emotional nature and understanding. So yun pala ang gustong sabihin ng heart. So heart here is a general term that encompasses the whole being of a person. Sometimes ang heart po ay tumutukoy sa inner man po natin. Kaya we regularly check our heart. Not in terms of its pulso, or its beats, but in terms of morality, in terms of relationship with God, and with others, and with ourselves. So, let's try to think about the heart as the center of hidden emotional, intellectual, and moral activity. Sinabi ng Panginoon kay Samuel sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 ang ganito. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, noong pinapunta ng Panginoon si Samuel sa bahay ni Jesse, yung tatay ni David. At ang ginawa po ni Jesse nung malaman po na si Samuel ay pumunta sa kanyang bahay in order to anoint one of his sons as king of Israel, ipinirada ni Jesse yung pinakamagaling at pinakamaganda na kanyang anak. Maganda mga magulang talaga, no? Parents are proud of their children. Amen. But sad to say, merong problema itong si Jesse. Meron siyang anak na hindi niya ipinakita kay Samuel. Sino yon? Si David. Yung kanyang bunsong anak.
So hindi pala totoo na lahat ng bunso ay paborito ng magulang. Kasi ang ipinakita ni Jesse ay yung kanyang mga pinaka-pugi, pinaka-macho na anak, pinaka-matalino niyang anak. At habang tinitingnan naman ni Samuel itong mga anak ni Jesse, nagkaroon agad siya ng ideya. Ito yung maging hari ng Israel. But he was rebuked by the Lord. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Jesse, ang tao nakatingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang Panginoon nakatingin sa puso. So sa lahat ng mga anak na ipinarada ni Jesse kay Samuel, walang napili ang Panginoon sa kanila. Why? Because their heart is far from the Lord. Yes, they are serving in the king's army. They might have position in the king's army. They might have influence in their family. But if their heart ay hindi po in consonance with the beat of the heart of God, hindi sila ang pinili ng Panginoon. That's why David was chosen by the Lord, not because of his physical attributes, but because of his characteristic. Ano po ang tawag ng Diyos kay David? A man after God's own heart. Amen. Gusto niyo bang tawagin din kayo a man after God's own heart? Or a woman after God's own heart? Gusto niyo bang tawagin kayo ng ganon? Ba't parang ayaw natin? Gusto po ba natin ganon ang tawag sa atin? A person that is after God's own heart does not mean he do not commit sin or she does not commit sin or failures in life. Kasi kung tingnan po natin si David, he is one of the worst persons in the Bible. Alam niyo ba, he is one of the worst person in the Bible? May pagkababaero itong si David. Nung nakita na niya na pagkaganda-ganda hindi muna si Bathsheba, si Abigail. Di ba maganda si Abigail? Ang ginawa niya, nagsulat siya sa asawa ni Abigail. May asawa si Abigail eh. Sabi niya, ibigay mo sa akin ang ganito, ganito, kasi pinoprotektahan ko ang iyong flock. Pagkabasa noong asawa ni Abigail ay, sino ba itong si David na ito na kung ano mga demand? Hindi ko ibibigay yon. Anong ginawa ni David? Sinalakay itong asawa ni Abigail at pinatay. Pero actually, kung yung basahin yung text, hindi naman talaga yung flock, hindi naman talaga yung tupa, hindi naman talaga yung kambing ang pakay ni David. Ang pakay niya ay si Abigail. Naghanap lang siya ng paraan para mapatay ang asawa ni Abigail. Pero sa batas natin sa Pilipinas, pag pinatay mo ang iyong asawa para makaasawa muli, may problema doon. Hindi pwede yun. Tapos anong ginawa ulit niya? Attracted talaga si David sa may asawa, no? Hindi lang si Abigail ang nakita niyang maganda. Bakit nga naman si Abigail parating kwan? Bakit si David parating huli sa balita, Sister Helen? Bakit hindi niya nakilala itong si Abigail noong siya'y dalaga pa? Siguro ang kanta ni David ay, we have the right love at the wrong time. Mabuti si Moira, sabi niya, paubaya na lang. Sabi ni Moira, no? Dumating naman sa point na nakita niya ulit yung isang napakagandang babae, may problema na naman. Anong problema na magandang babae na yon? Si Bathsheba na naliligo doon sa itaas ng atip. Anong kwan? May asawa pa ulit. Huli na naman si David. Ay, anong ginawa ni David? Magaling na manugplano, Brother Mel. Yung kay Abigail, ang ginawa niya ay nag-demand siya ng pagkalaki-laking requirement doon sa asawa ni Abigail. Ngayon naman, ang ginawa niya,
nilagay sa unahan ng front line ng gyera, yung asawa ni Bathsheba. Para kunyari, napatay sa gyera ito. Ay, alam naman niya na hopeless yung gyera na yun eh. Hindi talaga sila mananalo doon. Kaya anong ginawa ni David, doon lang siya sa kanyang bahay, hindi siya pumunta sa gyera. Kasi alam niya, mahatalo ang army niya. Magaling talaga na strategist itong si David, Brother Roger. Kaya I can say that David is one of the worst personalities in the Bible. He is one of the worst personalities in the Bible. And yet, ano pong nangyari kay David? When he was rebuked of his sins, ano pong ginagawa ni David? He humbled himself. He accepted it. And he asked for forgiveness sa ating Panginoon. That's the meaning of a person after God's own heart. A person that is not boastful. A person that is not proud of what he has or what he has achieved in life. But a person he is always humbling himself in the Lord. Pero sinasabi ko po sa inyo na hindi po okay ang ginawa ni David. There are consequences because of what David has done. Kaya minsan may mga Kristiyano nagsasabi na okay lang naman magkasala yan, maintindihan ng Panginoon yan. Hindi po yan okay. If you love your family, if you love the person around you, it's not okay to commit sin. Amen. Kasi alam nyo ba, pag tayo po nakagawa ng kasalanan, hindi lamang tayo ang nagsasuffer. Even the people around us are suffering. Amen. Ano pong nangyari? Dahil ganun ang ginawa ni David, hundreds of thousands of Israel died because of his attempt to conduct a census sa Israel. Hundreds of thousands ang namatay because of his sin. Ang kanyang anak na si Absalom nagrebelde laban sa kanya. Imagine ang ginawa ni Absalom. Ang sabi pa ng scripture kay Absalom ay, he is the most handsome person in the whole Israel during the time. Pati ang buhok niya, pag ginugupit niya, pinag-aagawan ng mga tao, kinikilo at binibenta ang buhok niya. Just imagine, Sister Helen, ang buhok mo may value kasi pagkagwapo-gwapo mo. Tapos every time na may pumunta na tao sa Jerusalem, ang ginagawa niya, sinasalubong niya doon pa lang sa gate. Sabi niya, brother, sister, anong problema mo? Magasabi yung tao, napupunta ako sa hari kasi may usapin ako. Huwag ka nang pumunta sa hari. Bibigyan natin ng solusyon yan. Ang galing na politician itong si Absalom. To the point na nawalan ng tiwala at respeto ang mga taga-Israel kay David at kay Absalom na sumunod. So anong nangyari kay Absalom? Nag-conduct siya ng kodita laban sa kanyang tatay. Walang magawa si David kundi ang tumakas. At habang tumatakas si David, pinagbabato siya ng mga tao na parang aso. That's because of his sin. Not only him. Hindi lamang po siya nag-suffer, even those people whom he loved. At dahil nga immoral ang example ng tatay nila, ang kanyang anak din, ni-rape ang kanyang kapatid. Tama? Tapos ang ginawa ng kanyang kapatid na yon, ay pinatay din ang kanyang kapatid. Kaya wag po nating isipin na okay lang magkasala. Naiintindihan naman ng Diyos yan. Tao lamang ako at mahina lamang ako. Okay lang yan. It is because in every sin that we are doing, there are always consequences. Yes, God forgives, but there are always consequences. Forgiveness is the aspect of the love of God, but consequences is also an aspect of the righteousness and justice of God. Huwag po nating kalimutan yan, na ang Diyos natin ay pag-ibig at ang Diyos din natin ay Diyos ng hustisya. We can ask forgiveness, but we must reap consequences.
Kaya atin pong tingnan ang ating mga puso. Are we harboring sin and sinfulness sa atin pong mga buhay? Are we living in the life and lifestyle of sin? There are always consequences on that. Kaya nga maging ang ating Apostol Pablo sa kanya pong warning sa mga taga-Korinto in their participation of the communion, ano ang sinabi ng ating Apostol Pablo sa kanila? You need to search your hearts. You need to search yourselves. Baka hindi kayo karapat-dapat sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya marami na sa inyo ang namatay. Nanghihina. Nagkakasakit. We need to check our hearts continually. Kailangan po natin yon. Our moral standards must be checked in accordance to the standards of God. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5, in the day of judgment, always remember, my brothers and sisters, God will expose the hidden counsels of our heart. Sa araw po ng paghuhukom, ipapakita ng Diyos. Nalala ko yung sinasabi nung ibang mga preachers. They are, parang inilaliken nila yung araw ng judgment sa ating mga sariling humaharap sa napakalaking TV screen at ipinapakita ng Panginoon isa-isa sa atin ang laman ng ating puso habang ginagawa natin ang ganitong bagay. Walang maitatago sa ating Panginoon. Kaya nga sa Matthew chapter 12 verses 33 to 34, sinabi ni Jesus that the heart's secrets are betrayed by our mouth. Even as the tree's fruit discloses the nature of the tree. So yung mga dila po pala natin, yung mga sinasabi po pala natin, ipinapakita nito ang laman ng ating mga puso. Romans chapter 10 verse 9, sinasabi ng Word of God that the mouth confesses what the heart trusts. That's why it should be our prayer na hindi po sa atin mangyari yung sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Human heart is deceitful above all things. Instead, ang mangyari po sa atin ay ang sinasabi sa Jeremiah 31:33, that the Spirit of God will give us a new heart, a heart of flesh and not of stone. And then hindi lamang po na ang ating puso is the center of our hidden emotional, intellectual, and moral activity, but also our heart has its emotional functions. When we say that we love the Lord with all our hearts, it talks about our emotions also. Why? Sa Luke chapter 16 verse 15, the Lord knows our heart. Our experiences of emotion such as joy, sorrows, raging, yung galit po natin, yung kapayapaan po natin, yung troubles po natin, yung rejoicing po natin, even our selfish ambitions, our modes of doubt and fear are all revealed sa atin pong Panginoon. So when we say, love the Lord your God with all your heart, it means that let us also love the Lord with our emotions. With our emotions. Our trust, our peace, our joy, our confidence must be
anchored sa ating Panginoon. Napaganda yung message ni Brother Vincent noong Sunday. I am amazed kasi pareho yung verse na ginamit po namin ni Brother Vincent. And maganda yung kanyang confession doon sa kanyang message. If you happen to listen to his message, kung hindi niyo po napanood, pwede niyo pong ipanood sa Facebook natin, nandoon po ang kanyang message. O sa YouTube po natin, nandoon ang kanyang message. Sabi niya, noong wala pa siyang pera, wala pang pera, pag may nararamdaman sa kanyang katawan, ang unang ginagawa niya, lumuluhod. Nananalangin. Amen! Yun din bang ginagawa natin? Pag may nararamdaman po tayo sa ating katawan, may naiisip po tayo, may problema po tayo, anong unang ginagawa po natin? Lumuluhod, nananalangin. Yan ang lifestyle, yan ang buhay ng Kristiyano. Hindi na nagmamarites agad. Hindi na nagbubunganga agad. Kundi lumuluhod at nananalangin. Amen! Sabi niya, pero nung ako'y nagkatrabaho at na-promote, pag may naramdaman ako sa aking katawan, ang unang ginagawa ko, kinukuha ko ang cellphone ko at magte-text sa aking doktor at magsabi na, Doc, available po ba kayo sa ganitong oras? There's something, sabi niya, na nangyari, na umiba sa kanya. Nawa sa ating mga buhay, ang primacy pa rin o yung nangunguna pa rin sa ating mga puso ay ang tiwala sa Panginoon. Hindi yung tiwala dahil may pera tayong pambayad sa doktor. Hindi yung tiwala dahil may mga kaibigan tayo. Hindi dahil meron tayong kakampi. Hindi dahil may mga connections po tayo. Kundi dahil may Panginoon po tayo. Amen. Hallelujah. Our wishes of our hearts, our desires of our hearts, must also be focused sa ating Panginoon. Sometimes the wishes and desires of our heart are in contradictory to the Lord. Tapos, kahit alam po natin na kontra sa Panginoon at ayaw ng ating Panginoon, gusto pa rin nating i-push. Gusto pa rin nating ipamuhay. Gusto pa rin nating gawin. Tapos kung magkaroon na ng problema as a result of our kapalaluan ng ating mga puso, lalapit ulit tayo sa Panginoon at magsabi, Lord, ganito po Panginoon, bakit ganitong nangyayari sa akin? If you try to listen to the Lord, ang sagot ng Panginoon sa iyo ay, anak, di ba sinabihan kita, huwag mong gawin yan? Anak, di ba sinabihan kita, huwag mong ituloy yan? Pero ngawa tayo ng ngawa sa ating Panginoon at nagtatampo po tayo sa ating Panginoon. Dahil isip natin, walang ibang ginagawa ang Panginoon kundi para sa ating ikasasama. Bakit Lord, binigyan mo ako ng ganitong subida sa kabuhi? Bukurak do subida, resulta ka imo katugas at imo uyo. Amen? Pero ang Panginoon ang sinisisi natin. Sa Panginoon tayo nagagalit. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon, even our wishes, our desires of our heart must be focused sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po naniniwala, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, kung atin pong ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon, walang masamang mangyayari sa atin. The Word of God is likened, inihalin tulad po ang Word of God sa isa pong street sign o yung road signs ang salita ng Diyos. Di ba pag kayo po ay nagbabiyahe sa kalsada, sa gilid ng kalsada, may makikita kayo dyan, may mga triangle, may mga circle, may mga square, may mga rectangle na kulay pula, kulay puti, kulay dilaw, kulay green, kulay asul, at kung ano-ano pang mga kulay. Napansin nyo yan sa kalsada? Tapos makikita mo rin sa kalsada, merong kulay puti dyan, may kulay dilaw dyan, may mga broken lines, may mga solid lines sa kalsada. Ano po ang mga purpose noon? Para may decoration sa kalsada? Yeah. Ang mga signs na yan ay warning or instructions. Tama, no?
Nakalagay dyan sa kalsada, 45. Anong gusto sabi ng 45, Brother Bong? Ha? 45 kph lang, wag kang lumagpas ng 45. Tama, no? Yung speed. May nakalagay dyan, 80. Wag kang magpatakbo ng 180. O 100. 80 lang ang nakalagay doon. Yun ang maximum noon. May nakalagay doon na triangle na parang may sigsag-sigsag doon. Mag-ingat ka kasi sigsag yung kalsada. May nakalagay doon na may mga parang mga gumugulong-gulong doon. Mag-ingat ka kasi may nahuhulog na mga bato doon sa lugar na yon. Pero we often disregard those signs. Tapos nung na-disgrasya, sabihin natin, kasi may iro. Kasi may demonyo dyan sa lugar na yan. Mariit kinang lugar na kina. Buko kina mariit. Sharp curve lang talaga yan. Paano nagtakbo ka ng 120 doon? Blind curve yon. Tapos tumakbo ka ng 120. Tapos sabihin mo, may masamang espiritu doon. Nagbibigay ng instructions. Nagbibigay ng warning. Nagbibigay ng encouragement. Kaya pa ako nagbabiyahe, nakatingin ako parati, 45 kilometers, 50 kilometers, mga ganyan ba? Nag-encourage ako, lalo-lalo na, ihing-ihi ka na, 45 kilometers siya, yung gote raki na. Na-encourage ka magpaka. Kipi-kipi, paano sa kababiyahit, linggo nagkabato tuloy sa kidnapping pastor. Imagine ba naman, kasi naisip 45 kilometers siyang hagto yung sa bus station ako maihi. Nahudab ako magsiling sa driver na maihi ako. Kaya ang count na ko, 45 kilometers siyang 30 kilometers siyang yun ang nangyari. So our heart's desires, our heart's wishes must be compared or checked to the Word of God. And then the heart has also its intellectual and spiritual functions. The heart thinks, sa Matthew chapter 9 verse 4. It also remembers, reflects, and meditates sa Psalm 77 verses 5 to 6. That's the heart. And the heart also is being instructed by the Lord to see and to hear. Tingnan at pakinggan. Tingnan kung ano ang nais ng Panginoon. Pakinggan kung anong sinasabi ng Panginoon. Tingnan kung ano nangyayari sa ating paligid. Pakinggan ang mga tinig sa ating mga paligid. At kung ano ang sinasabi ng Panginoon in response to that. David showed insubordination against the anointed king. Refused rather to show insubordination against the anointed king. Pero ang ginawa po ng hari ay nais siyang patayin ni Saul. But the Spirit of God lead him upang hindi niya po gawin yung isang bagay na hindi karapat-dapat. Isang araw, sa pagtakas ni David sa kay Haring Saul, nagtago siya sa mga kuweba. Paano itong si Saul naman sa kahahabol kay David, abutan si Dait, tawag ng kalikasan. Sabi ng kanyang mga tauhan, mahal na hari, may mga kuweba po dyan, pwede kayong pumasok doon and relieve yourself. Sabi ng kanyang mga tauhan. So ang ginawa ng hari, pumasok doon sa kuweba, not knowing na doon sa kuweba, nandoon si David at nandoon ang kanyang army. Nagtatago. Sabi noong army, nung isa sa mga leader ng army ni David, David, ito na yung time. Patayin mo ang hari. Walang makakaalam. Anong ginawa ni David? Ayaw ko. I will not touch the anointed of God. Yun, sinabi ni David. Pero, ang ginawa ni David, habang kaling si
Saul ay nagre-relieve ng kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang knife at saka pinutol niya yung part ng damit ng hari. Hindi nakamala yung hari. Imagine. Siguro, abang yain ni siguro kay bituka. Kasi nakakamalay ko ano nangyayari sa paligid. Tama yan ano? Pag abang yain ni kayo bituka, wala ka nang pakialam kung may nangyayari dyan sa labas o kung ano. Ang gusto mo lang ay ma-relieve ang iyong sarili. And then matapos pong makarelieve yung hari, lumabas na siya sa kuweba, as ka nagpatuloy na siya sa kanyang paghahanap kay David. Pero hindi ginawa ni David na patayin yung hari, although he has the chance to kill the king. Why? Because the Lord has moved in his conscience. Kahit si David ang isa sa pinakamasamang tao sa Biblia, the Lord has moved in his conscience. Kaya importante din na makinig tayo sa konsyensya po natin. And this is the prayer of Peter sa Acts chapter 2 verse 37. May the Lord cut the heart of these people. May the Lord cut the heart of these people. Kaya din, sa ating prayer din ngayong umaga, may the Lord cut our hearts. Saliksikin ng Diyos ang ating mga puso. One speaks to the heart of another to move that person to a decision. In Proverbs chapter 23 verse 26, the father asks the son for his heart, by which he means that the son makes a conscious decision to follow the father's instruction. However, the impenitent, yung mga tao na walang pakundangan, yung mga tao na prideful, their hearts are insensitive and hard. In Mark chapter 3 verse 5 and Matthew chapter 19 verse 8, and they cannot be moved into a new direction. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon, as we listen to the Word of God this morning, ano ba ang nais ng Diyos na gawin sa ating buhay? Ano bang sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba ang nais ipaabot ng Diyos sa atin? Let us ask the Lord to search our hearts.